Ngayon class, ito na, personality assessment. Kasi tanong natin ngayon, kung iba-iba ang ugali ng tao, paano natin ito sinusukat scientifically? Hindi pwedeng feeling ko lang introvert siya. Dapat may systematic measurement. Dito papasok sina Gordon Willard Allport, nagpasimula ng trait theory Raymond Bernard Cattell, nagdevelop ng 16 na personality factors, 16 PF. Ang idea nila, ang personality ay binubuo ng traits at ang traits na ito pwedeng i-measure. So, hindi lang tayo nag-o-observe, gumagamit tayo ng assessment tools at may dalawang approach, objective tests. Structured, may fixed answers, subjective/projective, open-ended, interpretation-based. Halimbawa, objective, multiple choice rating scales, like MMPI, 16 PF. Subjective, storytelling, interpretation. Mas malalim, pero mas subjective. Kaya makikita nyo sa slide, yung student nalilito, parang, sino ba talaga ako? Kasi kapag nag-assessment ka, hindi lang sagot ang lumalabas kundi pattern ng personality mo. At ito ang importante. Assessment is not just measurement. It is understanding human behavior in a structured way. Pero class, may challenge dito. Hindi lahat ng test ay pare-pareho at hindi lahat ay pare-pareho ang paraan ng pagsagot. Kaya ang tanong ngayon, ano ang difference ng test na ikaw ang nagsasagot directly? Laban sa test na ikaw ang nag-i-interpret ng meaning, diyan papasok ang projective laban sa objective tests nina Herman Rorschach at Henry Alexander Murray sa next slide. Ngayon class, pag-usapan natin ang dalawang major types ng tests, projective tests, objective tests, at dito papasok ang dalawang kilalang pangalan, Herman Rorschach, Inkblot Test, Henry Alexander Murray, Thematic Apperception Test o TAT. Simulan natin sa objective tests. Ito ang familiar sa inyo. Multiple choice true or false rating scales. Halimbawa, I feel anxious most of the time. Strongly agree, agree, disagree. Ibig sabihin, structured ang tanong. Structured din ang sagot, kaya mas reliable at standardized. Now, punta tayo sa projective tests. Ito na ang medyo kakaiba. Papakita sa iyo ang isang ambiguous image, parang ink blot, tapos tatanungin ka, ano ang nakikita mo dito? At doon nalalabas ang personality mo. Hindi sa pagpili ng sagot, kundi sa interpretation mo. Kaya projective, pine project mo ang internal world mo sa external stimulus. Halimbawa, may nakakita ng butterfly, may nakakita ng monster. Same image. Ibang personality ang lumalabas. So class, summary. Objective ay katumbas ng pili lang. Projective ay katumbas ng interpret. Objective ay structured, measurable. Projective ay deep, exploratory. Pero syempre, may trade-off. Objective ay mataas, reliability. Projective ay mas rich, pero mas subjective. Kaya ginagamit sila depende sa purpose ng assessment. Ngayon, class, test natin. Kung ang isang client ay nag-i-interpret ng inkblot images, anong type ng test yon? Diyan papasok ang MCQ natin sa next slide.